Yung tungkol dyan sa hearing nung Lunes, di ba? Meron pa bang Kasi meron kapansin-pansin? tayong mga hindi na-discuss, nalagpasan natin eh. Oo. Yung tagpo na, di ba may dalawang babae na Face mask. naka-face mask. At saka yung isa, si Teletubbies, di ba? Meron din. Naging viral ngayon ang video ni... Si Pakanan ba yun? Pakanan. Sabi Kawawa ni din naman eh. Senador Marcoleta, pwede nyo ba tanggalin yung mga ano nyo? Kasi sa tingin ko, magaganda naman kayo. Ayun na nga, Kasi akala nila tapos na eh. Wala na magtatanong eh. Doon sa dalawa na magpapatunay na nakita nila si Saldico doon sa property binili ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Di ba? Kaya nandun yung dalawa eh. Para lang gusto na nilang patunayan na nakita nila ng mukhaan si Curly Discaya doon sa lugar. Carly, akala si Saldico. Hindi, si Curly. Yun, si Curly. Si Curly Discaya. Sabi ni Senador Lacson, hindi, may request nga yung dalawa na huwag ipakita yung mukha para... Kasi witness nga naman sila. Oo. And then nagtanong na lang si Senador Marcoleta, Jen. Kanino? Kaya ko naman ito napansin, dahil nag-viral na rin ngayon eh. Bagay, ang dami na nag-repost niyang angulo na yan. Ano? Hindi ko rin din napansin kasi busy na tayo nung medyo paggabi na ito yung hapon na no? Nagdo-programa na yata tayo nung nangyari ito Yes. Siguro pakinggan na lang po Patapos natin. na yan eh. Pakinggan na lang natin na yung tungkol sa pagtatanong ni Senador Marcoleta sa dalawang babaeng witness. Ha? Yan. Oo. Napanood mo ba si Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1B doon sa bahay diyan sa Tamarin Road in Forbes. Nasa rito nasa social media to. Lahat napanood to Napanood mo? Hindi ko po siya direkta napanood, pero nung sinabi po, nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarind, we got curious. Oo, naging curious ka. Pagkatapos, natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa yun. Hindi ko lang matandaan yung pagkakasabi, pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood niyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganong Pero nabasa po namin yung report regarding sa 30 Tamarind. Yun nga. And then, Natambakan ng pera. maaring natatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa na yon, sa paghahayag na yon, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap na yon ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw sa Nara. Ando, siya yung nagsasabi siya nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong klaseng paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Okay. So, hindi po namin matandaan yung news na ganun po. Okay, baka naman gusto nyo ring alisin yung takip para makita namin kung gaano kayo kaganda. Kasi alam ko, magaganda po kayo. Kung okay lang naman po, kung hindi naman, okay din po sa amin. Actually, request nila Senator Marcoleta na kung pwedeng, kaya nga alias yung ginamit ko, binuko naman niya yung pangalan Pero kasi yung kagandahan, hindi pwedeng ipagkait, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Wala yung yan yung isang bahagi. Isang bahagi, may nauna pa dyan. Pero bago natin puntahan yung una, wala ka ba napansin dun sa dalawang testigo? Tingnan mo napansin niya si Curly Discaya. Yung tatandaan nila di ba? Pero kasi nakita daw nila Pero yung pagharap ni Curly Discaya, noon pa yun Yung tagal na noon. At yung video ni Saldico, lately na lang yan wala na hearing no? Parang November. Sunod-sunod, ilang linggo ng November, At doon nabanggit yung address na yan, yung Tamarin. Yung number 30, Tamarin. Pero magtataka ka, bakit doon kay Curly ay parang interesado sila
Pero nung binanggit ni Saldico, hindi man lang nila natatandaan na may ganung pangyayari. Na yung video na yon na lahat ng tao pinanood, inabangan. At narinig yung kwento ni... Yung street na yung address. Hindi dapat, opo, nakawa. Nandun nga kami. Doon kami nagbabantay. Kami yung pinalayas doon. Pinag-usap-usapan nga po namin yun eh. At kami nga pa, tinatanong nga kami ng mga kamag-anak namin kasi alam yung address eh. Pero bakit parang parang walang pangyayaring gano'n, di ba? Hindi na niya namin napanood eh. Hindi na namin nasubaybayan. Yun yung dapat mag-i-spark. Yes! Nung issue na yan, yun yung nag-spark na dapat yun yung matatandaan mo. Along the way, mas mabigat kasi yun eh. Yes, yung Curly Discaya, parang segue lang yun. Mapagdudugtong mo Mapagdudugtong mo lang Kaya ako naghihinala ako, bakit ganon, di ba? Hindi... Parang selective ang memory ba? Eto pa, dito ka pa maghihinala. Nung direktang tinatanong na yung dalawang babae, tungkol doon kay Curly Discaya. Eto, yung unang bahagi. Mas nauna yan. Sige. Pakinggan natin. Asa na? Wala. Magpapabakuna muna tayo. Ano nangyari? Yun ang, actually, yun ang dapat ay mas nauna eh. Yung tinatanong ng, ano ba tanong? Tinanong ni Senador Marco, pwede ba niya ako makapagtanong? Ay po, sige. Tapos, Mr. Chairman. Tayo na lang mag-uusap para Ang sabi ni Senador Marcoleta, Magpapakuna muna tayo. Hindi, 2 minuto pa. ano sinabi niya? Nakalimutan ko na rin tuloy eh. May tinanong si na ang sumasagot yung chairman ng komite. Ito. Kung ano yung sitwasyon. I-refresh mo yung aking memory. Sino bang may-ari ng bahay Yan. tinitirhan ninyo? Yung nandiyan Kasi sa Tamarin. silang dalawa, caretaker yan eh. Caretaker. Sino yung may-ari talaga ng bahay? Hindi yung sumagot yung dalawa. Sino sumagot? Si Chairman Ping ang sumagot po. Ang sabi ni Chairman, ayan po pagdating pagmamahari ni Doris, magsaysay ho. Ayan. Tapos may tanong pa. Hindi, ang tinatanong ko, 2 witness. Wala rito eh. Wala. Yun ang viral talaga. Actually, yun ang viral yung bahagi na yun. Ito na napansin ko, talagang parang may sablay nga, no? Ba't yung mas mabigat na akusasyon ni Saldico ay hindi nila matandaan compare doon sa nagkita lang sila ni Curly Discaya. Kasi pinapaalis daw sila ni Curly Discaya para minamadali daw sila umalis doon eh. Kaya tinandaan nila yung mukha. Ganun at. Sana nung narinig naman si Saldico, kaya pala tayo, ganito na pala rito. Dinideliver ba rito yung pera? Parang gano'n ang nangyari. Dapat gano'n, di ba? Yung tagpo na tinatanong ni Senador Marcoleta, yung dalawa, yung babae. Ano ba tinanong? Ano nangyari? Panoorin natin. Ito na. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarin House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez? Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Discaya? No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder,
also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet, no, Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Venture something, ano. At saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, ano. Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But this is something that DOJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through. No? We are only providing a lead, no, for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, ano? Hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead, kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the 2 ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Ayun. Pero meron kasi gusto ipapansin si Senador Marcoleta sa tagpo na yon. Yun ang naging tanong niya sa press con kahapon. Meron ba tayong tanong doon? Yung press con, yung kahapon, yun ang... sige. Anong gustong ipapansin ni Senador Marcoleta sa tagpo na yon, Nelson? Ano ha? Na yun naman ang tinanong niya sa naging press con kahapon, kasama niya si Senadora Amy Marcos. Yan. Okay na? Pakinggan natin, Senador Marcoleta. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung 2 testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po, kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yun kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion. Yun po, nagulo rin, humaba no? Ang simple lang naman tanong ng Senador Marcoleta, pansinin nyo lang po, ito lang gusto niya sabihin. Sa akin pong pagkatanong, sa halip na yung 2 witness o sumagot, hindi po sila sumasagot, kundi si Senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Yun lang naman.
Napansin niyo ba? Yun ang gusto nilang ipapansin. Bigyan natin benefit of the doubt. Sige. Benefit Ang benefit of the doubt dyan is, siguro nasa isipan ni Chairman Ping Lacson na mas malinaw kung siya ang magpapaliwanag. Pero, siyempre nga naman, it should come from the horse's mouth. Kasi hearsay na yung kanya eh. Di ba? Narinig niya, sinasagot niya. Ang gusto ni Senator Marcoleta, isagutin mo ng direkta na ikaw yung may first-hand info at hindi ito galing sa sabi ng ibang tao. Kaya sa social media tuloy, ang nangyayari, bakit daw ang dating parang mas kabisado ni Senador Ping Lacson yung istorya kaysa doon sa dalawa. Tayo naman ay yun lang naman ang lumalabas ngayon sa social media. Ayaw natin anumang pintahan ang isipan ng ating mga kababayan. Opo. At tapos hindi na alam na binanggit yung address na yon ni Saldico, ano? Oo. Doon Kasi ako yun ang importansya doon eh. Hindi, kasi based on ethics sa Senado talaga, hindi yung chairman ang sasagot. Yes. Dapat pinabayaan niya eh. Pinabayaan niya, tapos siyempre malabo yun. Malabo yung sagot. Tapos bago mo ipapaliwanag, i-clear mo bilang chairman ka, tama ba ako doon? Yun ang tanong. Sasabihin ngayon ang tawag naman doon, leading question mo naman. Ang sasagot naman doon nung resource person, ay tama po kayo. Yan po. Yun, no? Ako naman, dapat pinabayaan nga niya para malaman ko din kung nagsasabi ng totoo yung dalawa. Yes. Kasi malay mo, pumunta lang yun doon tapos gumawa ng kwento, di ba? Di ba gulo ang istorya pagka nag-iba? Kaya ang ginugulungan nila yung istorya. Ako paniniwala ko. Pinapunta yung dalawang babae na yan para guluhin talaga yung istorya. Basta isa lang ang malinaw. Di ba nagulungan? Hindi, isa lang ang malinaw. Isa lang ang malinaw. Na hindi maaaring i-implicate. Yun nga. Sa halip na makatulong sa flood control project, anomaly, investigation yung dalawa, pinutol nila yung ano eh. Parang lumitaw sila doon para sabihin, wala pong koneksyon si speaker dito. Hindi, samantalang kaya sila nandun, patutunayan nga nila dapat yung connection ng speaker. Kasi si Carly Discaya. Deny ni Carly. Ang sasabihin mo ngayon, si Carly nga, dinay eh. Diba? So, ang lumilitaw ngayon, eto mo, yun ang sinabi ni Senator Lacson. Hindi ho pwedeng i-implicate. Lead lang pala yun. Bakit ka pa nagtestigo, di ba? Lead lang pala yun. Kung ano ang dahilan, di ba? Wala palang implikasyon yung si Curly tsaka kay speaker. Lead lang pala yun. Wala nga. Yun na nga. Ay, may